dapat niyong malaman na magagawa ng Diyos na tayong lahat ay pasaganain sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangailangan. More than what you need. Ulitin nyo, higit sa aking kailangan, tatanggapin ko buhat sa Diyos. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the blood, you save us from the pain. Through the power of your hate, you turn the sea into land. To the outcast orphans, you are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain they just could not understand. There was awesome work was done.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin at ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo kami sa aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of Paul to the Ephesians, chapter 3, verses 1 to 21. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation,
as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. For this reason I kneel before the Father, from whom His whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo, alang-alang sa inyong mga hintil, ay dumadalangin sa Diyos. Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim
Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatagang loob. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo. Yamang ito'y sa kabutihan ninyo. Dahil dito, ako'y nanikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa ating lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to the letter of St. Paul to the Ephesians in chapter 3, verses 4 to 6, in reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit of God's holy apostles and prophets. This mystery is that, through the gospel, the Gentiles are heirs together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon, mga brothers and sisters, alam nating lahat na isang beses lang tayong mabubuhay. Pagkatapos, tayo'y mamamatay. At pagkatapos nating mamatay, haharap tayo. Ano ang haharapin natin? Paghatol. Lahat tayo'y mahahatulan. Kaya pag namatay na tayo, pagdating natin sa may pintuan ng langit, ang sasabihin ni San Pedro, yung mga lalaki na under the saya, nung nabubuhay, dito tumayo sa aking kaliwa. At yung mga lalaking macho na naman, na hindi nagpa-under sa kanilang mga asawa, dito tumayo sa aking kanan. Tapos nakita ni San Pedro ang pila ng mga lalaki sa kaliwa, yung mga under the saya, napakahaba. Pero yung pila sa kanan, isang lalaki lang ang nakapila. So ngayon, pinagsabihan sila ni San Pedro. Alam nyo, nung nabubuhay kayo, dapat kayo ang nasusunod. Hindi dapat kayo nagpapa-under sa mga misis ninyo. Kaya kayo, matagal ang ihintayin nyo bago kayo makapasok sa pintuan ng langit. Pero ikaw na lalaki na nakatayo sa kanan, mukhang hindi ka nagpa-under sa misis mo, makakapasok ka na. Sabihin mo nga sa akin, ano sekreto mo? Ba't hindi ka na under the saya ng misis mo? Ang sabi niya kay San Pedro. Alam niyo po, San Pedro, inutos lang ng misis ko na dito ako tumayo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde.
Fine. Taasan yung dalawang kamay. Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, do you know what will happen to you tonight? Ulitin nyo nga. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, how about you? What do you know? Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. O ngayon, what do you know? Hindi, sasabihin nyo suli kung ano ang nalalaman nyo na mangyayari sa inyo ngayong gabi. Kung hindi nyo alam, sabihin nyo ang totoo. Anong sasabihin nyo? I don't know. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taasan niyo makamay. Wala ba kayong napupuna? Ano ang napupunan niyo ngayon? Ha? Anong sabi ni Father Sunny kanina sa Banal na Misa? Anong tawag linggo ngayon? Gaudete Sunday. Ano ibig sabihin ng Gaudete? Ha? Araw ng kagalakan. Okay, makinig po kayo sapagkat totoong ito'y araw ng kagalakan. Alam niyo kung bakit? Ito ang ating mabuting balita ngayon. Ayon kay San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga Hebreo, taga-Episo, wika niya, at habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. The mystery of Christ. Alam nyo na ba yon? Kung ano ang hiwagang yon? In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together with one body, and sharers together
in the promise in Christ Jesus. Mark the word promise. He did not say sharers together in the promises in Christ, but he said in the promise in Christ Jesus. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga karaang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim o hiwaga. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Brothers and sisters, dahil sa mabuting balita, ang lihim na panukala ng Diyos na inilihim niya sa mga tao noong unang panahon ay ipinahayag sa atin sa pamagitan ng ating pakikinig sa mabuting balita. Narinig niyo ba yon? At ito ang mabuting balita. And this is the good news. Ang mga Hentil, tayo yon. Tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga pagpapalang mula sa Diyos. Bahagi din tayo at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Now, nasa kamay nyo. So, ang umpisa natin is, do you know what will happen to you tonight? Ang sabi nyo, I don't know. Bakit I don't know? Bakit? Hindi nyo ba alam na yung gabi ibibigay sa inyo, sa ating lahat, ang pamanang nauukol kay Kristo Jesus? Sa Ebanghelyo ayon kay Matthew, actually there are two readings I was choosing last night. The other one was about the two blind men, dalawang bulag na lumapit sa Panginoong Kristo at humihingi ng awa. Nang malapit na sila, tinanong sila ng Panginoon, do you believe I am able to do this? Naniniwala ba kayong ang inyong hinihingi ay magagawa ng Diyos? Ang sagot ng dalawang bulag, opo, naniniwala po kami. At hindi po
ng Panginoong kanilang mata at sinabi niya, mangyari ang ayon sa inyong paniniwala. Now, brothers and sisters, malapit na ang Pasko. At habang ako po ay nakikinig sa homilya ni Father Sunny, sumagi sa aking isipan at itinuro sa akin ng Espiritu Santo ang nararapat nating gawin tayong mga pinamanahan ng Diyos. Tatanungin ko kayo, sa totoo lang, hindi ba tinanggap nyo na ang inyong mana? Na inilihim ng Diyos sa mga tao noong unang panahon, subalit inihag niya sa kanyang mga propeta. Tayo po ay nagtapos sa kwento ni Elias. At sa pagtatapos noon, inaasahan natin na ipinamana sa atin ng Diyos ang espiritu at kapangyarihang taglay ni Elias. Amen ba? Sa anong layunin? Para tayo ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa na ikalulugod ng Diyos. Amen ba? Okay. For the first time, makikita niyo kung bakit andito ang ating mga manggagawa, our disciple preachers, our lady disciple preachers, our gospel choir, who has been part of this ministry for many years. Tuwing sasapit ang Pasko, maraming lumalapit sa akin na nanging Christmas carol. Kaya ang aking sekretarya na pinili sa opisina, ang pangalan ay si Carol. Para pag may nag-Christmas carol, siya ang sasagot. Amen ba? Ngunit ngayong Pasko, sa lahat natatanggap ng mana ngayong gabi, at sa lahat na tumanggap na ng mana, bago ako umalis papuntong Hong Kong, ito po ang ating gagawin. We will adopt a family on Christmas. Yaong mga taong walang inaasahang Noche Buena dahil sa kanilang kakapusan. Pagpasok ko po sa akin tanggapan nung araw ng Huwebes, after I arrived from Hong Kong, nagulat ako. Andoon sila lahat. Dami kong, right away, ang dami kong appointment. Pero sabi sa akin ni Carol, Sir, aawit lang sila ng Christmas carol. Ang sabi ko sa kanya kay Carol, ang aga naman nila. Sabi mo sa kanila, wala akong pasalubong. Sir, sabi niya, hindi kayo ang magbibigay sa kanila. Sila po ang magbibigay sa inyo ng pasalubong. So, pinapasok ko sila. At pagkatapos nilang umawit, binigyan nila ko ng isang sobre. Kakwa kay brother, anong laman ito? Sabi, Sir, ito po ang aming pamasko sa inyo. Tapos may pinasok sila sa akin na isang programa
na sila ay magpapakain sa mga walang makaing mga batang lansangan. Habang sila'y umaawit, nangusap sa akin ang Panginoon, huwag lang sila ang magpakain. Lahat na aking pinamanahan ng pagpapalang mula sa Diyos ay magiging bahagi dyan. Ang tanong ko sa inyo, ibig niyo bang maging bahagi? Okay. Hindi muna natin itataas ang inyong mga prayer request. Ibabahagi ko sa inyo ang gagawin ng Diyos at magagawa ng Diyos sa lahat na Kanyang tinawag. Amen ba? Okay. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos at kahati sa mga pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tandaan niyo, may piniling bayan ang Diyos. Doon niya inihayag ang kanyang mga pangako, pangakong pagpapala sa mga Hudyo. Hindi tayo kasali doon. Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, si San Pablo ay tinawag, isang taga-usig, upang ipaabot sa mga Hintil ang magandang balitang ito. Ang hiwaga ng pagdating ni Kristo, tayong dating hindi kabahagi sa pangako ng Diyos, magiging kahati ng pagmamana na galing sa Diyos. Dahil sa ano? Dahil sa ating pakikinig at pagtugon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen ba? Ito ang ibig ng Panginoon na paalam sa ating lahat. This is what God wants you and me to know. This is first of a series I'll share with you until the overnight. What God is able to do. First, know that God is able to make all grace abound to us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Tandaan niyo at dapat niyo malaman na magagawa ng Diyos na tayong lahat ay pasaganain sa lahat ng bagay. To Corinthians 9:7-8 says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good work. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sarili niyang pasaya, maluwag sa loob, hindi napapilitan, at magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng inyong kailangan, higit pa sa inyong pangailangan. Tasa kamay nyo. Tandaan nyo ang salitang higit sa inyong pangailangan. More than what you need. Ulitin nyo, higit sa aking kailangan, tatanggapin ko buhat sa Diyos. Aniwala kayo roon?
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Handa na ba kayo? Pagkatapos nilang umawit, kung kayo ay nasiyahan, at alam kong kayo masisiyahan, sapagkat habang ako ay nakikinig, pinagpala ako ng Diyos. At kapag ako'y tumatanggap ng pagpapala galing sa Diyos, ibig kong karamay kayong lahat. Ibig kong maranasan nyo rin ang aking nararanasan. Amen ba? Habang ako po'y mini-make-upan ng aking make-up artist, ang sabi niya sa akin, Brother Mike, ano ba talaga ang ginagamit mo sa mukha mo? Kako, bakit? Mukhang bumabata ka lalo. At ang sabi niya, flawless na flawless. Smooth na smooth ang balat mo, sabi sa akin. Dumating si Sister Abelina, may sekreto yan. Sabi ni Sister Norma, ano ang sekreto, Sister Belen? Habon di Abelina. Abelina soap, ang sabi niya. 2 weeks pa lang po ako gumagamit noon, ha? Ang tinignan ko kanina, hinipo ko, kabo ko. Wow! Miracles are forever talaga. Maestro, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah to the Lord. Sinabi ng anghel sa mga pastol, may isisilang na tagapagligtas na magdadala ng malaking kagalakan sa inyong bayan. Narito tayong lahat upang magsaya at magdiwang. Purihin natin ang Diyos. Woo! O magsaya! O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na sino? Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmama. O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na sino? Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ang Amen! Tila ba o kailan lang, ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, yeah! Pasko na naman uli. Pagkat Pasko na naman muli ang One more time, Pasko na naman! Pasko na naman! Amen! Tandaan, tila ba o kailan lang, ngayon ay Pasko. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan ng alin? Pasko! Pasko na naman muli ang ating pinakabiliti. Pasko! Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahangin. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who's everything would be so happy. You would give love on Christmas Day. Is there than love? What the world is love. What the world is love. Why don't you give love on Christmas Day? The greater gift is there than love. One more time. Why don't you give love on Christmas
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prósperos años, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prósperos años, felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. One more time, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. One more time, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Happy kayo? Okay. Para lalo tayong maging happy, bibigyan ko po kayo ng isang kwento. Maliit lang na kwento. Noong unang ipalabas dito sa atin, noong August, hindi ko pa kayo pinaupo. Hindi pa tayo nananalangin, tandaan nyo ha. Nasa intro pa lang tayo. Makinig kayo. Tanggapin natin ang hiwaga ni Kristo ngayong gabi at ang hiwaga ng mabuting balitang ito. Labas nyo ang inyong mga prayer request kasama ang inyong mga wallets. At makinig po kayo sa aking ibibilin sa inyo. Nakikinig ba kayo? We will adopt a family on Christmas. Yun talagang walang makain sa araw ng Pasko. Pahanap ko sa kanila. At makinig po kayo. Pagkatapos ng ating panalangin, silang lahat ay bababa. Dala-dala ang collection bag. Silang magiging kolektor. Maliban doon sa inyong prayer request, ang kalahati ng inyong wallet, kalahati ng laman ng inyong mga wallet, huwag niyong ilalagay sa sobre. Ihuhulog niyo doon sa collection bag. Let me borrow these words from the great apostle Paul. For this reason, I, Brother Mike, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sabi ni San Pablo, that is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel,
the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Anong itatawag ko sa inyo? Ha? Mga tanga o matatalino? Sino nagsasabing matatalino? At iyan naman ang totoo. Amen ba? Iyan ang totoo. Sa lahat na nakasumpong kay Kristo at sa mabuting balita ni Kristo, sa pamagitan ng gawain ito, hindi na po sila nanatiling tanga. Sila po ay pinagiging matalino ng Diyos. Amen ba? Sabi ni San Pablo, and I'd like to borrow his words, this administration of God's grace was given to me for you Gentiles. Ang hiwagang ito ay ipinahayag sa akin ng Panginoon para sa inyong mga Hentil na hindi bahagi sa bayan ng Diyos, ang mga Hudyo. Tayo na hindi man natin nakita si Jesus at hindi man natin narinig ng diritsuhan ang tinig buhat kay Jesus, nanalig tayo. Nanalig tayo sa mabuting balitang ito. At sabi ni Jesus, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mapalad. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Narinig niyo yun? So tandaan niyo ito, unang biyaya, natatanggapin nyo at matagal nyo nang tinanggap na hindi natin nalalaman, tayo ay naging mapalad. Bakit tayo naging mapalad? Sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, hindi man tayo bahagi sa bayan ng Diyos, sa pamagitan ni Kristo Isus, sa pamagitan natin pananalig kay Kristo, naging bahagi tayo sa bayang pinili ng Diyos. At naging bahagi tayo sa mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. Mystery is this. Ito po ang hiwaga na dala ni Kristo at tungkol kay Kristo. Kaya tingnan nyo ha, minsan pinagtatawanan tayo mga Katoliko kung ano-anong ginagawa natin. Lalo sa pagro-rosaryo. Ano bang ginagawa nyo dyan sa rosaryo? Ha? Inaalala natin yung mga mystery sa buhay ni Kristo. Ilang misteryo ba yun? Ha? 5? 5 ba? Joyful? Sorrowful? Ano yung isa? The mystery of light, yung pang-amat, mystery of light. The joyful, the sorrowful, and the glorious mystery. And Pope John Paul added the 5th mystery, the mystery of light. Ano ang ibig sabihin ng mystery of light? Yung mga nalalabuan, malabo ang paningin, laging malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Alam niyo kung bakit? Duling. Sa inyo. Huling patak ng langis. Huling patak ng harina. Naubos ba? Anong nangyari? Laging umaapaw. Bakit? Bakit?
Isang araw, pumunta si Elias sa Sarepta. Nakita yung balo. Humingi siya ng tubig. Nang bibigyan na siya, humingi siya ng tinapay. Anong sagot ng babae? Alam ng Diyos mo na pinaglilingkuran na wala na akong pakakain sa iyo. Mayroon na lang akong huling patak ng langis at huling saing ng harina. Lulutuin ko ngayong gabi, kakainin namin mag-ina at maghihintay na kami ng kamatayan. Ito ang sinabi ng propeta ng Diyos. Huwag kang matatakot. Gawin mo ang sinasabi mo. Magluto ka. Subalit, ito ang gawin mo. Bago ka kumain, at yung anak, ako muna ang pakainin mo. Ako muna ang painumin mo. Sapagkat sinabi sa akin ng Diyos, hindi ka mauubusan ng harina. Hindi ka mauubusan ng langis hanggang sa marapati ng Diyos na pumatak ang ulan. Anong ginawa ng babae? Naniwala sa sinabi ng propeta. Ginawa niya ang sinabi sa kanya ng propeta. Walang tanong-tanong. At pagkatapos, nagsinungaling ba ang propeta? Bakit hindi? Bakit hindi? Sapagkat pinatunayan ng Diyos na ang sinasabi ng kanyang lingkod ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kaya ako'y naniniwala na gaano mang kaliit ang inyong ibabahagi ngayong Pasko sa mga taong walang inaasahang Noche Buena sa Pasko, pararamihin ng Diyos. Pararamihin ng Diyos. Tasa kamay nyo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat magagawa ng Diyos na paramihin ang maliit. Sa sandaling ikaw ay nanalig, nanampalataya at hindi nag-alinlangan at sinunod mo ang ipinag-uutos ng Diyos. Tasa kamay, tasa kamay. Sa Sabado, ang ating Christmas overnight. No? Dress code, white. Bring your candles. Bring your ticket. Tasa kamay. Tasa kamay. Pagtapon ko sa inyo, ang pamanang ito darating. Are you ready? Tatandaan nyo tayong lahat na pinagpahayagan ng mabuting balita ay kahati sa pagpapala ng mga Hudyo na galing sa Diyos. Kahati tayo sa pangako ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Tanong ko sa inyo, may Kristo na ba kayo? Baka Christian, baka Christopher yan. Anong sisigaw nyo? Pamanang ito, darating! Ang pamanang ito, darating! Himala ng Pasko! Amen! Salamat sa Diyos! Himala ng Pasko ay dating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay dating